ng Estados Unidos. Saka nakita ng congressman na magpapakilala, ambassador ng Estados Unidos. Pakinggan po natin yung maikling papapakilala ng ambassador na ako inimbitahan nila. Inimbitahan nila si Congressman Goles na maging guest of honor sa kanilang US Veterans Day mga 2 weeks ago. Introducing our guest of honor, Congressman Roy Goles. Congressman Goles is serving his 6th term as a congressman, representing the 2nd District of Parañaque City. He attended the Philippine Military Academy and the United States Naval Academy in Annapolis, Maryland, from which he graduated with a Bachelor of Science degree in Mathematics and Operations Analysis. While at Annapolis, he was a gay boxing champion for 4 consecutive years, establishing a record as the first to achieve this feat since the Academy was established in 1845. Congressman Goles also received a Master's in Business Administration from the University of the Philippines, where he graduated and valedictorian in his class. The Congressman is a former National Security Advisor and served as the Governor of the Philippine Red Cross for over 20 years. He was a Philippine Navy officer for 14 years, reaching the rank of Navy Captain. He taught at the Asian Institute of Management and the University of the Philippines. He is a 10 Outstanding Young Men Award for Public Service Excellence and is consistently named one of the outstanding congressmen of the Philippines. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming our guest of honor, a public servant, a boxer, a teacher, a sailor, a veteran, the Honorable Congressman Roy Goles. Thank you very much, Your Excellency, Ambassador Ali Thomas. Thank you. Saan kayo makakita ng congressman? Sa buong Pilipinas at marahil buong mundo ang nagpapakilala ambassador ng United States. Dito lamang sa 2nd District ng Parañaque na nangyayari yun. Maraming salamat. Wala pong iba. Dito lamang sa 1st District ng Parañaque, hindi sa Batanes, hindi sa Mindanao, kundi sa 2nd District lamang ng Parañaque. Ito ang aking record at marami sa inyo nakakaalala dito. 6 na termino naglingkod si Congressman Goles sa inyo. 1992, 1995, 1998 at nung una akong mahalal, noong 1992 nanalo ako ng ubod ng laking landslide at ang isa sa pinakamalaking landslide na napanalo ko dito po sa Barangay San Antonio. Maraming salamat sa inyo sa Barangay San Antonio at hindi lamang yun noong 1992, sunod-sunod 1995, 1998, 2004, 2007, 2010 parating landslide ang panalo ni Congressman Goles sa Parañaque at lalo na sa Barangay San Antonio. Maraming salamat ulit. At ako naman ay nagpapasalamat sapagkat sunod-sunod na proyekto sa school buildings ang aking pinagawa at ako'y kinilala na nagpagawa ng pinakamaraming school buildings at alam naman natin pagdating sa public school, ang isa sa mga pangunahing nakikinabang dyan ay ang urban poor ng siyudad ng Parañaque, ang inyong asosasyon. At hayaan nyo, salamat po, hayaan nyo na hindi ako magbanggit dyan. Pakinggan po natin si Mayor June Bernabe. So magandang umaga po sa ating lahat at nandito po tayo. Unahin po natin ang ating pong pinagpipitagan ng Congressman ng 2nd District, Congressman Roy Goles, na siya pong may pinakamaraming paaralan na naitayo dito po sa kasaysayan ng Parañaque. Salamat po, Mayor Bernabe. Palapakan natin si Mayor Bernabe. At ang isa sa mga halimbawa dyan, yung malaking school building, 4-story, doon po sa Parañaque National High School.
Hanggang ngayon, yan pa rin ang pinakamalaki at meron pang 3 na hanggang ngayon, yung pa rin ang pinakamalalaking school building sa buong Parañaque National High School. At dito sa atin, sa 2nd District, yung dating 2-story building, ngayon, matataas na. Yan ay sa Dr. Ricardo Santos National High School. Ito po ang mga building na pinagawa natin. Ito pa, bagong-bago yan. At ang San Agustin Elementary School sa Barangay Moonwalk, dati 1-story building, gawa sa kahoy. Ngayon, ang San Agustin Elementary School, isa na sa pinakamoderno na eskwelahan, hindi lamang sa Parañaque, kundi sa buong Metro Manila. Proyekto po ni Congressman Goles. Paglilingkod sa urban poor ng Parañaque. San Agustin Elementary School, ito pa po. At San Antonio Elementary School, halos lahat ng school building dito sa kabila, proyekto ni Congressman Goles, at meron pang ginagawa ngayon, dagdag na proyekto ni Congressman Goles. F. Serrano Elementary School, ganun din po, halos lahat ay proyekto ni Congressman Goles, yan sa Barangay Don Bosco. Masville Elementary School, ganun din. Ang napagawa natin mula nung last year, 4 na school building ang atin na ipagawa. At mula nung 2004, nung ako'y maalal, na 2nd District Congressman, 32 na mga school buildings ang akin na ipagawa dito po sa 2nd District ng Parañaque. At siyempre, kasama din sa aking paglilingkod ang papapagawa ng mga kalye. At alam niyo, karamihan sa mga kalye yan, ang dami yan dito sa Barangay San Antonio. Kayo magiging saksi dyan. 9 na kalye na ang atin na ipagawa mula nung last year, July. At mula po nung 2004 hanggang 2011, sa 2nd District ng Parañaque pa lamang, 110 na mga kalye ang atin na ipagawa sa 2nd District ng Parañaque. Ito ang mga halimbawa dyan, yung papapaayos ng Sukat Road na halos araw-araw ay ginagamit ninyo. Yung Moonwalk Merville Access Road at maraming pang iba. France Street sa Barangay Don Bosco, dinadaanan nyo pag nagpupunta kayo sa kabila. Lopena Street sa Sports Drive, dito sa loob ng Barangay San Antonio, yung dating parang bukid, ngayon isa sa pinaka-moderno na kalye sa buong Parañaque. Ito pa ang Moonwalk Merville Access Road, Service Road sa Barangay Marcelo Green, San Valley Drive, sa Service Road sa San Martin de Porres, at napakarami mga kalye katulad ng Cultural Lane, 3rd Street Reyes Compound, Circle Street, San Pancracio Street, yan po sa tabi ng simbahan, at marami pa ba, at meron po tayong mga idadagdag. At sa ngayon, meron po isang kalye na ginagawa sa loob ng Sikom. Sino mga taga-Sikom dito? Ginagawa na at modernize na ang kalye ng Sikom na dati ay lubak-lubak. Ang papapawide ng Sukat Road ay sinimulan at ginawa noong unang termino ko bilang Lone District Congressman. At ito pong Skyway Project, ang nagsimulan nito ay inyong lingkod sa pamamagitan ng pagpile ng tinatawag na Elevated South Superhighway Project. Alam mo, natutuwa ako, nagkaroon ng meeting ang Parañaque Chamber of Commerce and Industry, nagsalita ang presidente ng Skyway Corporation, nakita ako at nasabi niya, yan po si Congressman Goles, siya ang nagsimula ng Skyway Project sa Pilipinas. Ngayon, pinakamalaking infrastructure project sa buong Pilipinas. At ngayon, ang pinakahuli, ang isang napakalaki na programa, yung pagpapagawa ng napakarami mga covered courts o ang tawag natin, Golesium. Pero kakaiba rito, hindi lamang yung dami, kundi yung paggamit ng kakaibang material, ang tawag dito, polycarbonate roofing. Bakit ba? Paano ba nagsimula itong polycarbonate roofing? Alam nyo, nung kinakausap ko ang district engineer, ang sabi ko sa kanya, magpapagawa tayo ng maraming covered court. Pero gusto ko, yung roofing na nakita ko doon sa Disneyland at sa Ayala Town Center. Ang sabi ng district engineer, Congressman, yan po yung tinatawag na polycarbonate. Yan ngayon ang pinaka-moderno, pinaka-high-tech na roofing material sa buong daigdig. Pero Congressman, medyo mahal yan, baka makapusin tayo ng budget. Ang sabi ko sa kanya, district engineer, yan ang gagamitin natin sapagat ayokong tipirin ang aking mga kababayan sa 2nd District ng Parañaque. Ito po, ang polycarbonate na ginagamit sa moderno mga bansa. Europa, tignan nyo ang mga bubong doon. Sa Middle East, sa may Dubai, ganun din. Sa China, sa iba-ibang lugar sa China. Sa India, isang modernong bansa. Doon sa China ulit, napaka-moderno mga pangkaprihang bansa. Ito sa Ayala Town Center, at doon sa Europa, tingnan nyo kung ano nakikita sa Europa, yung napakataas na bubong, at ito naman ang sa Parañaque, sa 2nd District ng Parañaque. Ito po,
Barangay Don Bosco, Camellia Homes, Coliseum number 49. Coliseum 45, Barangay Marcelo Green, Sampaloc sa Barangay BF Homes, at iba pang mga iba-ibang lugar katulad ng sa Barangay Valley 8, Barangay San Antonio, Sampaguita Hills, Barangay Marcelo Green, Dr. Carlos Santos National High School, 4th State Elementary School, yung dating open na campus ngayon meron ng bubong, polycarbonate. Moonwalk National High School, San Antonio Elementary School, San Valley Elementary School, San Valley National High School, Masville Elementary School, Sampaloc Site Elementary School. At panoorin niyo po, ito ang sa China, modernong bansa. Ito naman ang sa 2nd District ng Parañaque. Ito ang India, moderno at makapangyarihang bansa. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Pareho o hindi pareho? Ito ang sa Middle East, mayamang bansa, Dubai. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. At ito naman ang sa Europa, napakamodernong bansa, mayamang bansa. Ito naman ang 2nd District ng Parañaque. Dito lamang po sa 2nd District ng Parañaque, merong ganyan at wala pong iba. Bagamat merong ibang distrito sa labas ng Metro Manila, ginagaya na ang ating mga polycarbonate roofing material. Ito ang hanay ng mga iba't ibang mga Coliseum projects natin. Nakita nyo, ang number 1 ay dito po sa Barangay San Antonio, ang 4th State Elementary School, 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60. Alam nyo, ang ibang kongresista, makapagpagawa lamang ng 5 covered courts, pinagmamalaki na at meron namang sapat na dahilan. Pero si Congressman Goles po, hindi lamang 4, hindi lamang 5, hindi lamang 10, kundi 60 na mga covered courts ang ipinagawa at pinagagawa pa. Ito ang mapa ng Parañaque, makikita nyo yung iba't ibang lokasyon ng mga Coliseum. Sa BF Home, San Antonio, Marcelo Green, sa Don Bosco, sa San Valley, sa Merville, sa Martin de Porres, at sa Moonwalk. Napakarami po. Ito po ang bilang ng mga Coliseum sa atin na paggawa mula nung 1 taon pa lamang. Huwag na natin isama yung mga nauna. Completed 25 mula nung July last year. Nasimulan na 5 at malapit ng matapos. For funding, meron pang 11 at ang iba dyan ay gagawin dito po sa Barangay San Antonio. Kasama na rin, siyempre, yung pagpapalinis sa mga creek. Alam niyo, pag ang creek ay marumi at parado, ito ay nagdudulot ng baha at nagdudulot ng sakit. Hindi ko maganda na meron tayong mga creek sa ating paligid na hindi malinis. Kaya anong ginawa ni Congressman Goles? Makikita niyo po, meron tayong isang maraming mga malalaking desilting and repropping project na ngayon ay ginagawa. Panoorin niyo po ito dito sa Donggalo Creek sa Barangay Moonwalk. Ayan, nakita nyo, sa laki ng trabaho ang gagawin, hindi lamang mano-mano, hindi lamang pala-pala, kundi heavy equipment ang ginagamit ni Congressman Goles sa kanyang mga proyekto. Ito po, ang iba pa, ito ay sa Airport Village sa Barangay Moonwalk. Dati barado ito, dati bumabaka ito. 2 desilting projects ang ating pinatupad rito. Pumunta ako pagkatapos ng bagyong Pidring. Tingnan niyo po, napakaganda ng daloy ng tubig doon sa Airport Village. Ito naman ang sa Donggalo Creek sa Barangay Moonwalk. Ito pa rin ang Donggalo Creek sa may Barangay Moonwalk. Doon pa rin, tingnan nyo kung kaano karami yung lupa na tatanggalin doon sa creek. At tingnan nyo, mai-imagine na kung ano ang magiging resulta. Kung kaano kaganda magiging resulta matapos na palalimin at i-clear ang ilog na yan. At sa loob naman ng Barangay San Antonio, sana napapanood nyo ito. Barangay San Antonio, ito ay sa Moonwalk Creek sa may Moonwalk. Moonwalk Creek sa Moonwalk. At ito ang Sapang Buhaya doon sa Santa Cadelia. Pwede nyo panoorin yan at makikita nyo kung gaano kataas. Ito po sa loob ng Barangay San Antonio kung gaano kataas yung riprap. Mataas pa sa akin ang riprap at pinapalalim ng gusto ang ilog. Ito pa ang isang sa Santa Catalina sa Pambuaya at ito ay mapapanood nyo. Bahay nyo ba yan? Mapapanood nyo. Doon din sa may Barangay Village sapagkat mahaba po ang creek ng Sapang Buhaya.
Tingnan mo gaano kataas ang riprap na ginagawa. Mataas pa kay Congressman Goles at makikita nyo, hindi naman pandak si Congressman Goles. Tama ho ba yun? Ito naman ang sa Villanueva Creek, dyan banda sa may BF at sa may UPS 5. Ito pa rin, tingnan, napakahaba na ginagawa rito. Siyam na desilting at riprapping projects ang ating natapos. Mula noong July last year, hindi pa kasama yung tatlong malalaking desilting and riprapping project na inyong napanood ngayon. At mula noong 2004, 31, mula noong kayo maging 2nd District Congressman, 31 na desilting and riprapping projects ang ating pinagawa. At alam nyo, sa susunod na taon, kausap ko na ang District Engineer, meron po tayo napakalaki na desilting and riprapping project sa buong 2nd District ng Parañaque. Wala pong creek na hindi may sasama. Tandaan niyo po yung sinabi ko. Walang creek na hindi may sasama dito sa proyekto ito. Yung creek sa may lupang hinirang, isasama yan. Yung iba pang mga creek na kadugtong ng Sapang Buhaya, isasama yan. At sana po, tulungan niyo ako na maghanap ng dagdag pang creek sapagkat kinukulang na ng creek na gagawin ang District Engineer ng Parañaque sa laki ng programa nito. Lilinisin ho natin, maniwala kayo. Mr. Vice Mayor Gastang Bunting, palakpakan natin si Gastang Bunting. Lahat ho ng creek lilinisin at sigurado kahit na maliit na creek, magkakasya ang ating malaki at mabigat na Vice Mayor Gastang Bunting. At ito naman, pag meron namang sunog, ang inyong lingkod ay parating nandyan. Sapagkat ako ay naging Red Cross Governor ng 20 taon, Gumbursa Extension, andun ako. Mula nung magsimula ang sunog, 7 araw, naglagay tayo ng emergency shelter, nagpakain, nag-distribute ng relief goods, at hindi lang dyan. Lorenzana, Barangay San Dionisio, Tomas Claudio, Barangay Baclaran, Seaside, Barangay Tambo, Ontiveros Compound, Barangay San Antonio. Alam nyo, yung mga taga-Ontiveros, alam nyo kung gaano katagal ang naglingkod sa inyo pagkatapos ng sunog sa inyo. Halos doon ako, natutulog sa inyo. Madaling araw pa lamang, gabi ay magkasama tayo. Tama ba yung Teteng? Greenville, Port State, Barangay San Antonio. Sino mga taga-Greenville dito? Fortunata Village, Barangay San Isidro, Libho, Barangay Santo Niño at Munwok. At nung Typhoon Pedrin, kahit na hindi pa natatapos ang bagyo, si Congressman Goles bilang isang Red Cross man ay naglalakad na. Panoorin niyo po ito. Ito po. At sa Cherry East, sa Barangay San Valley. Ito naman ang sa Riverside, Barangay Tambo, kasusunog lamang. At meron tayo isang programa, TESDA Training Program. Marami sa inyo na taga-Urban Poor ay nakinabang na rito at makikinabang pa. Isipin nyo, mula na magsimula tayo, noong July, last year lamang, 446 ang scholar beneficiaries natin sa TESDA. Alam niyo naman, ang isang tao na matrain ng TESDA, malaki ang tsansa niya na siya ay magkaroon ng magandang trabaho, mababago ang kanyang buhay, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang parte ng daigdig abroad, pwede siya magtrabaho. At gusto ko pong sabihin sa inyo, itong TESDA training program na ito, 446 ang scholars sa 2nd District ng Parañaque. Tinanong ko ang TESDA, ilan ang TESDA scholars sa 1st District ng Parañaque? Ang sagot ng TESDA, 0. Wala pong TESDA program sa 1st District ng Parañaque. Sa 2nd District ng Parañaque lamang meron TESDA, sapagkat si Congressman Goles ay talagang nagmamalasakit sa inyong lahat at gustong mabago ang inyong buhay sa pamamagitan ng magandang trabaho at magandang training. Ito naman ang ating Medical Assistance Program. Mula na magsimula tayo noong 2004, 21,000. Pamilyar kayo rito. PGH Referral Program, marami sa inyo ay nakinabang na rito. District 2, 3,400 mula noong July last year, pati ang 1st District ay nakikinabang dito. Ito naman, ayoko nang banggitin ito sapagkat hindi masyadong maganda ang balita, pero kailangan natin sa buhay natin ito. Ito ang libreng palibing program. Ito po ang libreng palibing natin na mahigit 1,000 na nakinabang. Kaya minarapat na gawin ito ni Congressman Goles sapagkat nakita ko na isang mahirap na pamilya, mga urban poor po ang nakikinabang dito. Hindi po yung mga mayayamang taga-subdivision, mga urban poor. Kasi pag namatayan ang taga-urban poor, dalawang trahedya nangyayari. Namatayan na, masakit yan. At pangalawa, nababaon sa utang.
Ano ang sagot ni Congressman Goles? Libreng palibing. Wala po pinipili, libreng palibing. At gusto ko sabihin, dito lamang po sa 2nd District ng Parañaque, meron ganitong klaseng programa na lahat ay kasama. Hindi po pinipili, lahat po ay kasama. Maraming salamat po. At gusto ko rin i-report sa inyo, ako'y congressman nyo na ng mahabang panahon, pang-anim na termino ko na. Nakikita nyo ako madalas paikot-ikot, palakad-lakad sa inyong mga lugar, iba't ibang sulok ng Barangay San Antonio, BF, hanggang Baclaran, hanggang Tramo. Nakikita nyo sa kalye, pero gusto ko sabihin sa inyo, kahit na nakikita nyo sa kalye, si Congressman Goles ay hindi po nag-absent sa Kamara. Mula po noong 1992, 6 na termino na, si Congressman Goles di minsan ay hindi pa po nag-absent sa sesyon ng Kamara. 100% perfect attendance po ang record ng inyong congressman. Salamat po. At ito ang litrato ko habang nagtatrabaho. Landmark law, siyempre, gusto nyo malaman ano ba ang mga batas na nagawa na ni Congressman Goles. Ito po ang una-una, Climate Change Act, isa sa pinakamahalagang batas ng ating panahon. Alam nyo kung ano ang climate change, malaking panganib sa ating sibilisasyon, sa ating kabuhayan. Baka tumaas ang dagat, maraming lulubog, iinit ang panahon, babagyo, lumalakas ang bagyo. Ang sagot natin dyan, Climate Change Act. International humanitarian law, lalo na po sa mahirap para proteksyonan ang inyong karapatang pantao. Ito po, binantayan talaga ng gusto ng United Nations at ng International Committee on the Red Cross. Kung ito ay isabatas, nandun sila ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles. Reforma ng Philippine National Police. Siyempre, lahat tayo, ayaw nating apihin tayo ng PNP. Ayaw natin na hindi maganda ang kanilang serbisyo. Ito po ang sagot natin, PNP Reform Act, ang mayakda ang inyong lingkod. Philippine Coast Guard Act, ganoon din po. Cityhood ng Parañaque, ang mayakda ang inyong lingkod. Expanded Senior Citizens Law. Sino mga senior citizens dito? Wala ako nakikita ang senior citizen. Pero kung sakali na meron senior citizen dito, pakisabi lamang po, noong una, 20% ang discount. Lumabas ang VAT ng BIR, naging 8% na lamang. Anong ginawa ni Congressman Goles kasama ang marami pang ilang kongresista? Kami ay nagtulong-tulong para maglabas ng Expanded Senior Citizens Law. Ngayon, binalik sa 20% ang diskwento na inyong natatanggap sa butika at sa mga lugar na inyong kinakaitan. Pero ito sasabihin ko sa inyo, sa lahat ng mga senior citizens dito, kung sakali kayo ay meron 20% discount sa Jollibee, sa McDo, sa Tropical, sa KFC, sa Chowking. Pero pag nakasabay nyo, senior citizen, si Congressman Goles sa mga lugar na akin ang banggit, hindi lamang po 20% discount ang ibibigay sa inyo. 100% discount ang ibibigay. Sagot na ni Congressman Goles ang sisigalin sa inyo. Pero ikaw, hindi ka pa senior citizen. Malayo ka pa. Education agenda, nationalization. Ang unang-unang na-nationalize sa eskwelahan, Parañaque National High School sa visa ng Republica 7841. Ang mayakda ang inyong lingkod. Sunod, Dr. Arcadio Santos National High School. Sunod, San Valley National High School at Moonwalk National High School. Paglilingkod sa inyo ni Congressman Goles at meron pa tayong panukalang batas. Alam nyo, si Congressman Goles po, hindi po miyembro ng Committee de Silencio. Hindi po katulad ng mga ibang kongresista, hindi makapagsalita sa Kamara, sa Committee, hindi makapagsalita, sa plenaryo, hindi makatayo, takot magsalita, pero ang inyong lingkod, boses po ninyo sa Kamara de Representantes. Kaya naman, ito ang tinatrabaho natin. Ang Presidente naglabas ng libro, Priority Legislative Measures of the President, at doon, nilista niya yung 23 na pangunahing panukalang batas na gusto niya. 23 lamang po sa libo-libo na kanyang pinag-aralan. Natutuwa po ako i-report sa inyo na sa 23, tatlo ay panukalang batas na ang mayakda ang inyong lingkod, Congressman Goles po. Witness Protection Bill. Witness para sa mga malulubhang mga krimen katulad ni Colonel Rabusa at Jun Losada. Anti-money laundering bill, yung pong tinatago mga pera ng drug lord, gambling lord, at saka nagpa-plunder, hahanapin natin sa pamamagitan nitong anti-money laundering bill. At maritime zones bill. Alam nyo, ang maritime zones, malawak ang karagatan nakapaligid sa Pilipinas. Pero gusto ang kinil ng isang makapangyarihang bansa. Kilala niya kung sino yan. Hindi po papayag si Congressman Goles dyan. Naglabas ang panukalang batas at ito ang pinili ni Presidente Pinoy Aquino. Ano ang status ng mga panukalang batas na ito?
Katulad po na sinabi ko, nagtatrabaho po si Congressman Goles, hindi po miyembro ng Committee de Silencio. Ang batas na magtatatag ng bagong departamento, ICT, approved on second reading noong 11 October. Yung Maritime Zones Bill, yung tungkol sa karagatan, approved, hindi po mali na po ito, updated na ito, approved on third and final reading noong lamang isang Martes. Anti-money laundering bill, approved on second reading noong October 12. Malapit na maging batas sapagkat ang inyong lingkod nakikipagdebate po sa Kamara. Ito ang sprat list, pinaglalaban natin ang sprat list. Tingnan niyo matuldok-tuldok ng mga isla na yan, malapit sa Pilipinas, pero inaangkin ng China. Yan po ang ating isa sa mga pinaglalaban. Kaya naman, ito po, ako, batang-bata pa ako rito. Gusto ko lang sabihin, ngayon lamang ito isinisiwalat. Si Congressman Goles po ay membro ng secret mission. Ilang dekada na nakaraan nung maglagay kami ng mga armas, maglagay ng mga tao doon sa mga piling isla ng splat list. This was a dangerous mission. Delikadong mission ito ng panahon na yan sapagkat maraming puwersa naglalaman-laman doon, pero ito ang naging trabaho ni Congressman Goles. Yan po, hindi po yan si Rico Goles, yan po si Congressman Goles na medyo bata-bata pa. Tingnan naman yung katawan. Pwede ilaban kay, hindi na pwede si Piolo, no? Gas. Sabi ko sana pwede ilaban kay Piolo. Pero mahirap ilaban kay Piolo ang katawan ni Roy Lugones. At yun po, sa muli, ako po yung nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataon inyong binigay sa akin. Ito po ang inyong lingkod, parati pong handang magsilbi sa inyo sa maraming paraan. At ulitin ko po, yung mga proyektong yan ay mga proyekto na alay ko sa inyo at kitang-kita ninyo. Halos lahat yan ang makikinabang, ang urban poor ng Parañaque, ang urban poor ng Barangay San Antonio. Maraming salamat, magandang gabi sa inyo lahat. Thank you very much.